Lahat po tayo sa buhay na ito ay may kanya-kanya pong kinakaharap na mga bagyo. Minsan marahil ang ilang po sa atin ay may kinakaharap na bagyo sa atin pong pamilya. Marahil ang ilan naman po ay sa ating kalusugan. Marahil ang iba naman po ay sa kanilang finances. O kaya naman po ang iba ay sa kanilang pong mga emosyonal na kalagayan. At marami pa pong iba. At ang mas mahirap pa pong tanggapin dito mga kapatid, ay may mga pagkakataon pong kahit kasama na po natin ang ating Panginoon at kahit na sumusunod naman po tayo sa kanyang kalooban, ay nakakaranas pa rin po tayo ng mga matinding unos o bagyo ng buhay. Di po ba? To the point na mapapatanong na lang po tayo kay Lord ng ganito, Lord, bakit naman po ganito? Naglilingkod naman po ako, di po ba? Na Lord, nagtatapat naman po ako sa paglilingkod at Lord, mag-isa tithes and offering, nagtatapat po ako. Pero bakit ganito po, Lord? Bakit mo po pinahihintulutang maranasan ko ang mga bagyo ng buhay na ito? Marahil ganyan rin po ang isinisigaw ng ating mga puso, mga kapatid. Tunay pong sa gitna ng malalakas na alon, madali po para sa ating makaramdam ng takot at magtanong ng mga ganong katanungan. Kaya ngayong gabi pong ito, sama-sama po nating tignan mga kapatid kung paano nga po ba nagpapakilala ang atin pong Panginoong Hesus sa gitna ng mga bagyo ng atin pong mga buhay. Ang teksto po ng ating pag-aaralan mga kapatid ay mababasa po natin sa Marcos chapter 4 verse 35 to 41. Ayan, ang pamagat po ng ating pag-aaralan mga kapatid sa gabi pong ito. Ayan, when storm comes, wake up your faith. When storm comes, wake up your faith. Kabilang proposition po mga kapatid, dito po ikot ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito. Bilang mga Kristiyano, kinakailangan po nating manatiling nananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus, lalo na po kapag tayo ay nasa gitna ng mga bagyo ng buhay. At ang tanong po nating sasagutin ay, paano nga po ba tayo mananatiling nananampalataya sa Kanya kapag tayo po ay nasa gitna ng bagyo? Muli po, ang ating pong tanong na sasagutin, paano nga po ba tayo mananatiling nananampalataya sa Kanya kapag tayo po ay nasa gitna ng bagyo? Sa mga talata pong ating binasa kanina, may kita po natin mga kapatid ang tatlong katotohanan na makakatulong po sa atin na magtiwala sa atin pong Panginoong Hesukristo kapag dumating po ang mga bagyo ng buhay. And bilang unang puntos po, point number 1, remember, storms will come. Point number 1, remember, storms will come. Mababasa po natin ito sa verse 35 to 37. Nagsimula po ang lahat mga kapatid nang sinabi po ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, tumawid tayo sa kabila ng lawa. Ngunit habang sila po'y naglalayag mga kapatid, bigla pong nagkaroon ng isang napakalakas na bagyo. And para mas maintindihan po natin mga kapatid ang eksenang ito, para mas maintindihan po natin yung nangyayari dito, tingnan po muna natin ang historical and cultural context mga kapatid. Tingnan po natin yung geography. Ayan, nasa larawan po. Yan, geography of the Sea of Galilee. Ang Sea of Galilee po mga kapatid ay para po siyang bowl or isang malaking mangkok. Ayan, nakita po natin. Para po siyang isang malaking mangkok na kung paano kagaya sa isang mangkok, kapag nagbuhos tayo doon ng tubig, kunya doon po sa paikot niya, di po ba? Pupunta po yung sa pinakamalalim na bahagi. Ganon din naman po ang Sea of Galilee. Napapaikutan po siya ng mga bundok, mga burol. Yan, nandiyan po sa larawan. Ayan po yung itsura ng Sea of Galilee. At basahin po natin muli yung mga talata, mga kapatid. Basahin ko po, verse 35, sabi po doon, kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa kabila ng lawa. Kaya iniwan nila ang mga tao at naglayag, sakay ng bangkang sinasakyan ni Jesus. May mga bangka rin sumunod sa kanila. Habang naglalayag sila, biglang bumagyo ng napakalakas, hinampas ng malalaking alon ang bangka nila at halos mapuno na ito ng tubig. Muli po, tingnan po natin yung verse 37 mga kapatid. Sabi po dito, habang naglalayag sila, biglang bumagyo ng napakalakas. Tingnan po natin yung word na biglang. Yung, di ba po, bigla, ibig sabihin sudden, biglaan. Mga kapatid, tandaan niyo pa po ba kung anong trabaho ng ilan sa mga alagad ng ating pong Panginoong Hesukristo? Tandaan niyo pa po ba kung ano yung mga trabaho nila? Ang apat po sa kanila ay hayagang binanggit sa salita ng Diyos na sila po ay mga mangingisda or fishermen. Ito po ay sina Peter, Andrew, yung magkapatid na Peter and Andrew, at ang magkapatid din pong si James and si John. Kaya kung iisipin po natin mga kapatid, dahil mga professional fishermen po ang ilan sa kanila, or sa kasamahan ng ating Panginoong Hesus, hindi po sila magpapalaot sa dagat kung alam po nilang
mayroong bagyong paparating. And maging tayo din naman po ba, maging tayo rin po, marahil, di po ba? Kung alam po natin, for example, meron po ditong lake at tatawid tayo sa kabila, kung alam po natin na ay parang madilim, parang makulimlim, parang may bagyong paparating, di po tayo tatawid doon. Pero ganun din naman po ito, ang mga kasamahan po ng ating Panginoong Hesus ay talagang mga professional fishermen. At ayun nga po, di po sila tatawid kung meron pong, alam nila na merong malakas na paparating na bagyo. Ngunit ito po yung tanong, bakit nga po ba tumuloy pa rin sila sa pagtawid sa kabilang lawa? Bakit po tumuloy pa rin sila, ang mga alagad ng Panginoon at kasama ang ating Panginoon, bakit po sila tumuloy pa rin sa pagtawid? Ito po ay marahil wala naman po talagang bagyo nung bago po sila tumawid. Marahil ay wala naman po talagang bagyo, maliwanag, maaliwalas yung panahon, sapagkat ayon po sa talata, muli, verse 37, habang naglalayag sila, biglang bumagyo ng napakalakas. Kaya posible po talaga mga kapatid na yung bagyo po, na wala pa pong bagyo nung bago po sila tumawid. Ngunit upang mas lalo po nating maunawaan, bakit nga po ba, balik po tayo doon sa kanina, doon po sa larawan. Balikan po natin yung geographical location of the Sea of Galilee. Ayan, tingnan po natin. Dahilan nga po sa ito po, tila isang malaking bowl. Ano po, malaking bowl or malaking mangkok. Ang malamig na hangin, ano po, kasi dahil bundok po yung paikot sa kanya, yung malamig pong hangin sa itaas ng mga bundok, especially po doon sa Mount Hermon. Yan, dahil yung malamig pong hangin is, ito po ay bumababa papunta sa Sea of Galilee. Yung malalamig na hangin mula sa itaas ng mga bundok, ito po ay bumababa papunta sa Sea of Galilee. Samantalang yun, mainit naman pong hangin mula sa Sea of Galilee ay umaakyat paitaas. Imagine po natin, yung malamig na hangin, pababa. And yung mainit na hangin mula sa Sea of Galilee, pataas. At kapag nagtagpo po yung dalawang yon, yung malamig na hangin at yung mainit na hangin, kapag sila po ay nagtagpo, ang mga hangin ito, maaari po silang lumikha ng unstable air. At kapag nagtagpo po ang mainit na hangin mula sa lawa at yung malamig nga pong hangin mula sa kabundukan, maaari pong maging magulo at hindi stable ang atmosphere, na maaari pong maging sanhi ng pagkakaroon ng malalakas na hangin at biglaang bagyo sa lawa. The geography of the area made sudden violent storms a real possibility. And yun po yung dahilan kung bakit nasabi po sa verse 37 na habang naglalayag sila, biglang bumagyo ng napakalakas. Hinampas ng malaking alon ng bangka nila at halos mapuno na ito ng tubig. And ano po ulit yung point number 1 natin mga kapatid? Point number 1, storms will come. Alalahanin po natin, let us remember, storms will come. Darating po ang bagyo ng buhay mga kapatid sa ayaw at sa gusto po natin. And balik po tayo sa verse 35. Ano po sabi sa verse 35? Sinabi po mismo ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, let us go over to the other side of the lake. Tumawid tayo sa kabila ng lawa. Kaya malinaw po mga kapatid, malinaw po mga kapatid na sumunod lamang po ang kanyang mga alagad sa ating pong Panginoong Hesus. Sumunod lamang po ang kanyang mga alagad sa ating pong Panginoong Hesus. And ano po yung aral na mapupulot natin dito mga kapatid? Following Jesus does not mean a storm-free life. Following Jesus does not mean a storm-free life. Hindi po ibig sabihin na sumunod tayo sa Panginoon. Huwag po tayo mag-expect na puro blessing na lang, puro maging hayahay na yung buhay, puro pagpapala, masaya na lang palagi. Hindi po ganun mga kapatid. Following Jesus does not mean a storm-free life. Minsan po kasi iniisip natin na, Lord, sumusunod naman po ako. Bakit may mga problema pa rin po? Pero tingnan po natin mga kapatid yung mga alagad. Yung mga alagad ng Panginoong Hesus, sumunod sila sa Panginoon. Sabi ni Jesus, tumawid tayo sa kabilang ibayo, sa kabilang lawa. Yung mga alagad, hindi po sila pumalag, hindi po sila nagdahilan, sumunod sila sa Panginoon. And they were exactly where Jesus told them to be. And yet, they still encountered a storm. Sinunod lamang po nila ang utos ng ating Panginoong Hesus, di po ba? And andun po sila kung saan mismo yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Pero sa kabila po nun, nag-obey lang naman sila kay Lord. Sinabi ni Lord, tawid tayo sa kabila. Sumakay sila sa bangka. After nila sumunod, bakit may bagyo pa rin? Because, mga kapatid, sometimes we can be exactly where God wants us to be and still experience difficulties. Muli po, sometimes we can be exactly where God wants us to be and still experience difficulties. And bilang application po mga kapatid, sa point number 1, maybe you are faithfully serving God. Marahil, sinasabi po natin MA or sinasabi ng kay Lord, tapat naman po ako naglilingkod sa iyo. Bakit may problema pa rin po sa family namin?
Na Lord, tapat naman po ako nananalangin sa iyo. Bakit may financial struggle pa rin po kami? No Lord, tapat naman po ako sumusunod sa iyo. Bakit may mga rejection pa rin? Rejection sa trabaho, mga rejection ng mga opportunities sa tao. Lord, bakit may ganito pa rin po? Tapat naman po ako nagmi-minister pero sobrang dami pa rin po ng problema ko. Sapagkat mga batid, don't assume that every storm means you're outside God's will. Huwag po natin i-assume agad mga batid na bakit may problema kami ngayon? Bakit kami nag-i-struggle? Siguro, nasa labas ako ng kalooban ng Panginoon. Siguro, hindi ako sumusunod sa kalooban ng Panginoon or kaya sa ibang tao. May nakita tayong isang tao, may problema siya. Huwag po nating isipin agad na dahil may problema siya, may bagyo sa buhay, huwag po nating isipin, ay di kasi siya sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Sumusubay kasi siya sa kalooban ng Panginoon. Tandaan po natin, don't assume that every storm means you're outside God's will. Kagaya ng mga alagad, sumunod naman sila sa Panginoon, pero bakit may bagyo pa rin po? Sapagkat sometimes, the storm still comes even though we're faithfully following Jesus. Muli po, sometimes, the storm still comes. Sa ating pagsunod sa Panginoon, darating pa rin po ang bagyo mga kapatid. The storm still comes even though we're faithfully following Jesus. Pero ito po yung magandang balita mga kapatid. Kahit nasa gitna po ng bagyo ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus, hindi po sila nag-iisa. Yun po yung magandang balita mga kapatid. Point number 2, remember, silence doesn't mean absence. Lagi po natin tatandaan, silence doesn't mean absence. Verse 38, si Jesus ay nasa ulihan ng bangka at natutulog ng nakaunan. Ginising siya ng mga alagad niya at sinabi sa kanya, Guro, malulunod na tayo. Bali, wala lang ba ito sa inyo? Imagine po natin yung situation mga kapatid. Imagine po natin yung situation. Nagpapanik yung mga alagad, natutulog ang ating Panginoong Hesukristo, yung tubig ng dagat ay pumapasok na sa bangka at halos lumubog na sila. Natanong po nila ang ating Panginoong Hesukristo, Teacher, do you not care that we are perishing? Guro, malulunod na tayo, bali wala lang ba ito sa inyo? Pansinin po natin yung tinanong ng mga alagad mga kapatid. Hindi po nila sinabi na, Guro, tulungan mo po kami. Hindi po sila nagsabing ganon. Ang tinanong po nila, Guro, wala ka po bang pakialam? And sometimes mga kapatid, the storm can make us question God's care. Madalas po, the storm can make us question God's care. Kapag hindi po agad sinagot ni Lord ang ating mga prayer, napapatanong po tayo na, Lord, nasaan ka po? Kapag tahimik ang sitwasyon, napapatanong po tayo na, Lord, andyan ka pa po ba? Kapag hindi po natin maintindihan ang nangyayari, napapatanong tayo na, Lord, bakit mo po ako hinahayaang maranasan ko ang mga ito? Ngunit tandaan po natin mga kapatid, muli po, silence doesn't mean absence. Opo, tahimik po siya, paminsan-minsan, pero nasa bangka pa rin po siya. Hindi po porket hindi natin nakikita ang ginagawa ni Lord, ay wala na siyang ginagawa. And bilang application po sa ating point number 2, our feelings may tell us mag-isa ka. Yung po ang sinasabi ng ating feelings, di ba? Minsan po kapag humaharap tayo sa mga bagyo ng buhay, minsan yung sarili natin or minsan lies ng enemy, may mga nagsasabi mag-isa ka lang, iniwan ka na ng lahat, sumuko ka na, mga ganyan-ganyan. Pero ano po sinasabi ng salita ng Diyos? I am with you. Kasama mo ako anak, andito pa rin ako, hindi kita iiwan. And minsan din po, ganun yung mga situation natin sa ating mga buhay. Yung binubulong sa atin ng kaaway or binubulong ng emotion natin sa ating sarili, wala ng pag-asa. But our Lord Jesus Christ says in His Word, trust me, magtiwala ka lang sa akin. At sa huli po, mga kapatid, ipinakita po ng ating Panginoong Hesus sa kanya pong mga alagad na ang nakita nilang natutulog sa bangka ay ang siya rin pong may otoridad at kapangyarihan sa bagyo. Point number 3 po, remember, storm is revealer. Alalahanin po natin mga kapatid na ang bagyo po, storm is revealer. Verse 39, kaya bumangon siya at inutusan ng hangin, tigil at sinabihan ng lawa, kumalma ka. Tumigil nga ang hangin at kumalma ang mga alon. Tinanong niya ang mga alagad niya, bakit kayo natatakot? Wala pa rin ba kayong pananampalataya sa akin? Takot na takot silang nag-uusap-usap. Sino ang taong ito kahit ang hangin at mga alon ay sumusunod sa kanya? Tumayo po ang ating Panginoong Hesus. Ano po, di ba po? Siya po ay natutulog, siya po ay tumayo. Sinabi niya po, sa alon, sa dagat, quiet, be still. Sabi niya po, tigil, kumalma ka. At pagkasabi po ng ating Panginoong Hesus, tumigil nga po ang hangin at kumalma ang mga alon. The wind obeyed Him. The sea obeyed Him.
Creation obeys its creator. Narinig nung alon at nung dagat yung boses ng lumikha sa kanila. Yung nilikha ay sumunod sa lumikha. Creation obeys its creator. Ngunit nung tinanong po ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad, ano po sabi ng Panginoon? Bakit kayo natatakot? Why are you so afraid? Do you still have no faith? Wala pa rin ba kayong pananampalataya sa akin? At ang aral po makukuha natin dito, the storm did not only reveal how strong the wind was. Lagi po natin tatandaan yung mga bagyo ng buhay, kagaya po ng literal na bagyo dito, the storm did not only reveal how strong the wind was, it revealed how weak their faith was and how great Jesus was. Yung bagyo po, hindi lang po pinakita na malakas yung hangin, malakas yung alon. Yes, pinakita po nun, pero maliban po doon, pinakita nung bagyo, pinakita sa mga alagad ng Panginoon kung gaano pa kahina ang kanilang pananampalataya at kung gaano po kadakila ang ating Panginoong Hesukristo. Ilang application po. This verse reminds us that we may not always be able to control them. This verse reminds us that we may not always be able to control the storm, but we can trust the one who can control it. Sometimes, Jesus will calm the storm. Minsan, sa ating pong mga buhay, kapag tayo po may pinagdadaanan, minsan po pinapakalma ng Panginoon yung mga bagyo ng buhay. But sometimes, before He calms the storm, He wants to calm our hearts first. Because the greatest lesson of this passage isn't simply Jesus can stop storms. It is Jesus is Lord even in the middle of the storm. Minsan po mga kapatid, bago niya po patahimikin ang mga bagyo sa ating buhay, di po ba kapag tayo may problema, sinasabi natin na, Lord, alisin mo po itong problema, alisin mo po itong bagyo ng buhay. Minsan, pinapakalma ng Panginoon. Minsan, inaalis ng Panginoon. Pero madalas din po, ang ginagawa ng Panginoon, bago niya po pakalmahin yung mga bagyo sa ating buhay, yung puso po muna natin ang pinapakalma ng ating Panginoon. Sapagkat yun nga po, the greatest lesson na makikita po natin dito is hindi lang yung, napakamakapangyarihan ng Panginoon, napatigil niya yung alon at yung dagat, hindi lang po yun. The greatest lesson of this passage isn't simply Jesus can stop storms. Yun nga po, kundi yung maging sa gitna ng mga bagyo, ang ating pong Panginoong Hesukristo ay nananatili pa rin pong Panginoon. Kaya bilang conclusion po mga kapatid, paano nga po tayo ulit mananatiling nananampalataya sa ating Panginoon kapag tayo po ay nasa gitna ng bagyo? Di po ba yung tanong natin, paano po tayo mananatiling tapat o nananampalataya sa Panginoon kapag tayo po ay nasa gitna ng bagyo? Number 1, remember, storms will come. Alalahanin po natin, huwag po tayong magulat na, uy, bakit may bagyo? Uy, bakit may problema na naman? Sumusunod naman ako sa iyo, Lord, bakit may ganito? Huwag po tayong magulat, huwag po tayong ma-discourage, huwag po tayong tumalikod sa Panginoon. Alalahanin po natin, remember, storms will come. Kasi isipin po natin, Kristiyano ka or hindi, may bagyo ng buhay. Or kahit sa isang Kristiyano, kahit Kristiyano ka na, sumunod ka or hindi, may bagyo ng buhay. E syempre, doon ka na po sa sumusunod, pero may bagyo ng buhay. Na pinapatatag tayo, yung bagyo, hindi pinapahintulot ng Panginoon para wasakin tayo, kundi para tayo po ipatatagin sa atin pong pananampalataya. Ikalawa po, alalahanin natin, remember, silence doesn't mean absence. Remember, silence doesn't mean absence. Hindi po ibig sabihin tahimik ang Panginoon, is wala po siya. Kagaya po na nasaksihan natin kanina, natutulog ang Panginoon, pero hindi ibig sabihin wala siya. Ganon din po sa ating mga buhay. And point number 3, para po let us always remember, storm is revealer. Ang ginagawa po ng bagyo is hindi lang pinapakita sa atin kung gaano kalaki ang mga bagyo ng buhay, kundi nais din po itong ipakita sa atin, i-reveal sa atin kung gaano na ba kataas or katibay yung level ng ating pananampalataya at upang atin pong makita ang kadakilaan ng atin pong Panginoon. Next slide po. A boat that has Jesus in it also goes through storms. A boat that has Jesus in it also goes through storms or hardship. It just doesn't sink. Yung po, lagi natin tatandaan mga kapatid, ang ating pong, hindi po ibig sabihin, tinanggap na natin ang Panginoon, wala ng bagyo, wala ng pagsubok, hindi po ganon. Yes, may bagyo pa rin, may pagsubok pa rin, pero panatag po tayo, mapapanghawakan natin ang pangako ng Panginoon, yung bangka na ating pong kinasasakyan, hindi po ito lulubog. It just doesn't sink. Kahit kasama na po natin ang ating Panginoong Hesus sa ating bangka, or dahil nga po isang bangka, nagsisimbolo sa journey sa ating pong buhay, sa ating pong journey, sa ating buhay pananampalataya, dadaan ng bagyo, papasok yung tubig,
Pero tandaan po natin, because Jesus is in our life, ano po, dahil kasama natin ang ating Panginoon, meron po tayong siguradong mapanghahawakan. Hindi po ito lulubog. And bilang challenge po mga kapatid, bilang challenge, keep trusting God, His words, and His promises. Patuloy po natin pagtiwalaan ang ating Panginoon, Kanyang mga pangako, at ang Kanya pong mga salita. He will never leave us, nor forsake us. And dito po tayo magtatapos sa kwentong ito mga kapatid. Nais ko pong i-share sa inyo yung story about the footprints in the sand. Marahil familiar po kayo dito. Footprints in the sand is a familiar poem or story where a person looks back at their life and see two sets of footprints. But during the hardest moments, there is only one set. Ito po yung isang kwento, di po to nasa Bible, wala po to sa Biblia, wala po to sa scripture. Pero yung aral po nito, yung principle is makikita po natin sa salita ng Diyos. Ito po yung kwento kung saan yung isang tao, nagtingin po siya sa mga dinaanan niya, sa journey ng kanyang buhay. And nagkita niya po, nung nagsisimula pa lang siya, nakita niya po merong two sets of footprints. Two sets, ibig sabihin, 4 na paa. So, 2 tao naglalakad. Pero nakita niya po, nag-fast forward siya, tingnan niya yung season ng buhay niya kung saan, yung season ng buhay niya, nung hirap na siya. Yung mga times, nung season na iniwan siya ng lahat ng tao. Sabi po dyan, the hardest moments of his life. Nakita niya na, nung una, 4 yung paa. Dito na nakita niya, 2 na lang yung lumalakad. And doon po siya nagsimulang nagtanong, Panginoon, bakit po kung kailan ako mag-isa, kung kailan iniwan ako ng lahat, kung kailan sobrang hirap ng pinagdadaanan ko, bakit doon mo po ako iniwan, Panginoon? Parang tatampo siya sa Panginoon, nalulungkot siya. Pero sabi ng Panginoon, noong mga panahong, yung nakikita mong 2 paa, hindi sa'yo yan. Noong mga panahong bagsak ka na, di mo na kayang tumayo, di mo na kayang lumakad, binuhat kita. At yung paang nakikita mo, sa akin yan anak. Sa buhay natin, ganun din po mga kapatid, kagaya nung nakita natin sa larawan, ng mga times na akala ng mga alagad, Panginoon, wala ka bang pakialam sa amin, mamamatay na kami, mamamatay na tayo. Ganun din po sa buhay natin, may mga times na naisip natin na, Lord, sobrang hirap ng buhay ko. Tapos, kung kailan ako down na down, dun mo ako iniwan. Pero tandaan po natin mga kapatid, akala po natin, iniwan tayo ng Panginoon. Akala natin, footprints natin yon. Akala natin, sobrang lakas natin. Pero di natin alam, tayo'y bumagsak na, di na tayo makalakad, binuhat tayo ng Panginoon at muling pinalakas upang makapagpatuloy sa ating pong mga buhay.